Ay mga kamartes! So, ayan. Kung nababasa nyo nga sa yung title is Unexpected Pregnancy. So, sabihin ko sa inyo kung bakit unexpected pregnancy. Excuse. Ayan. Chika-chika muna ako sa inyo habang nagtutupi ako dito. Tupiin namin na 1 week na dito. Char! Huwag mo ako i-judge. Joke lang yun. Kakalaba ko lang actually kahapon. Ayan. Ayan. Well, wala naman akong ginagawa. So, katapos ko lang magugas ng plato. Sabi ko magtutupi naman ako ng damit. At makikipag-chikahan sa inyo. So, ayun. Unexpected pregnancy kasi nung bago namin malaman na buntis na pala ako. Actually kasi nagbe-birth control ako bago pa lang kami ikasal ng asawa ko. Nagbe-birth control na. Nagbe-birth control na ako. Tapos yung gamit ko, pills. Pills yung gamit ko nung una. Tapos pinalitan ko ng patches. Kung nakagamit ka ng birth control na patches, alam mo yung kung ano yung sinasabi ko. Yung dinidikit lang siya. Dinidikit lang siya kung saan parte ng katawan mo gusto mo idikit. Pwede siya idikit. Tapos, maliit lang siyang, parang siyang sticker na maliit. Tapos yung patches kasi, di siya katulad ng pills na araw-araw mo siya iti-take. Yung patches, didikit mo siya, kunwari, didikit mo siya ng Monday. Tapos, next Monday mo pa siya papalitan. Tapos, baga gagamitin mo lang yung patches na yun. Sa isang buwan, 3 weeks lang. Tapos, yung pang 4th week, wala ka ilalagay. Tapos, next month na naman, ganun lang siya. Maganda siya sa akin kasi minsan, makakalimutin talaga ako. Pero hindi naman ako naka-skip ng pills ko before. Pero syempre, minsan kasi talaga sobrang makakalimutin. Kaya yun, sabi ko, try ko yung patches. Parang mas maganda nga yun kasi nga, every 1 week mo pa siya. After 1 week mo pa siya papalitan. Tapos, meron sa isang buwan na 1 week na hindi mo siya kailangan, hindi mo siya kailangan, baga wala kang, ticket. Ganun siya. Tapos, ay na nga, nung nagpalit ako ng patches, nung March lang yun. March. Tapos bago ka maresetahan ulit ng bago mong birth control na ipapalit, syempre check nila muna kung buntis ka ba o hindi. So, yung time na yun, nung chinek nila ako, negative. Negative naman ako. Hindi ako buntis. So, ibig sabihin hindi buntis nung time na yun, nung chinek nila. Yung chinek ng doctor ko. Tapos, second week ng April, sobrang ang sama ng pakiramdam ko. Tapos parang nahilo ako na nagsusuka, ganon. Tapos yung suka ko, tubig lang siya, ganon. Tapos parang wala akong ganang kumain. Ano mo yun, yung ganong feeling. Tapos, so yung mga time na yun, hindi talaga namin naisip na at di rin pumasok sa isip ko sa asawa ko na buntis nga ako kasi nga kaka-check nga lang nung March nga lang kakapunta lang namin ng doctor. Chinek naman ako kung buntis na ako hindi. Lumabas naman sa result negative. Kaya wala talaga sa isip namin na baka buntis ako kaya ako naduduwal o nagsusuka. Tapos masama yung pakiramdam ko, ganun.
Tapos, nung araw na yun, edi, ah, nag-text yung asawa ko sa papa niya, kasi yung papa niya doktor. So, sinabi ng asawa ko na, ano daw, hindi daw, susuka daw ako, tapos hindi daw ako, parang wala daw akong ganang kumain. Tapos, nang sumasama ng pakiramdam ko ilang araw na, parang di nawawala. Tapos, yun nga, sabi nung papa niya, pag after work niya, kasi nasa work yung papa niya, after work niya, dadaan nga daw siya dito para i-check nga ako kung bakit yung ganun yung nararamdaman ko, ganun. Tapos, maya-maya, nag-text yung mama niya. Sinabi ng mama niya, nag-try na ba daw ako mag-pregnancy test? Siyempre, ng, sabi nung asawa ko, sabi niya dun sa mama niya, hindi daw, kasi, yun nga, hindi naman namin talaga naisip yun na mag-pregnancy test nga. Tapos, ayun, nung sinabi niya, nag-text nga ng ganun yung mama niya, wala nga sa isip namin na buntis nga ako kasi nagbe-birth control kasi ako, di ba? Kaya hindi mo may isip na, ay, baka buntis ako, ganun. Hindi ko talaga naisip yun. Ito yung asawa ko, hindi niya yun naisip na, yun na pala yung sign na buntis ka. Tapos, ayun, di, nag, ano, edi, timing nung time na yon kasi, mga February ata yung, February, nung naisipan ko nga, nung, may nakita kasi ako nung nag-grocery kami sa store na, may nakita akong pregnancy test. Tapos sabi ko, bili kaya ako ng pregnancy test ng dalawa. So, bumili kami ng 2 pack. So, para meron, just in case nga na, may, kaming stock dyan. Diba? Tapos, ayun nga, timing. So, kaya nakapag-test din ako nung time na yun kasi nga meron na nga akong pregnancy test na din. Then, nag-test ako nun, umihi ako. Pag-ihi ko, ko na. Siguro mga ilang seconds lang, nakita ko na agad yung, ang bilis nung unang line, tas yung biglang, mga 2 seconds agad yung second line lumabas. Nagulat ako, tapos sobrang saya ko, napaluha talaga ako, parang napaiyak ako. Yun nga, tears of joy, kasi nga, hindi ko talaga, that time talaga, hindi ko talaga na-expect. And then, pinakita ko sa asawa ko, tapos, sabi niya, pregnant. Tapos yun, niyakap niya ako, tapos yun, masaya kami dalawa. Tapos, actually, ready naman na talaga kami magka-baby. Kasi nga, syempre, tumatanda na kami. Kaya lang, hindi namin na-expect kasi nga, plan namin, late this year. Napaaga. Actually, meron pa kaming reception nga ng wedding namin sa Colorado. So, yun. Hindi, wala nang wedding reception, cancel na yun. So, ang mangyayari na lang is gender reveal. Gender reveal na yung gagawin namin doon instead na wedding. Kasi nga, for sure, hindi na talaga kasya sa akin yung wedding dress ko. Kaya malaki na nga yung, tiyan ko. And yung date nga ng wedding celebration namin dapat doon, na magiging gender reveal na nga lang is July 10, 26, 27. So, ayun. Tinawagan ng asawa ko hindi, tinext niya yung papa niya na wag na nga dumaan dito kasi nga, yun, nag-pregnancy test na ako, yun nga, positive. So, nga lang pala yun na buntis nga ako. Pero sabi ng papa niya, dadaan pa rin daw siya dito para makita daw niya yung
pregnancy test. Ayun, sobrang excited nga niya. Pati yung mama niya, excited din. Kasi, syempre, first up po, diba? Yung hindi ma-excite. Tapos yun, nung dumating dito yung papa niya, tinignan niya yung pregnancy test and sabi niya 100% na wala, parang di mo masasabing nagkamali lang yung pregnancy test. Kasi di ba minsan nagkakamali daw yung pregnancy test pero yung sa akin talaga sobrang linaw. Ayun. Tapos, ayun na, nakita na ng tapos yun, niyakap ako nung papa niya. Tapos makikita mo dun sa mata niya parang maluluwa siya, pati yung asawa ko. Parang maluluwa sila sa tuwa nga. Sobrang, ano mo yun. Sobrang exciting yung ano na yun. And that time, I'm so grateful and blessed talaga dun sa unexpected na blessings na dumating sa amin ulit this year. And starting 2021 talaga, susunod yung blessing na dumating sa buhay ko. 2021, nung naging boyfriend-girlfriend, yeah. Naging boyfriend-girlfriend kami ng asawa ko. In 2022, na-engage kami. Then, 2023 naman, nakinasal kami. Tapos ngayon, 2024 naman, magkaka-baby kami. First baby namin. So, sobrang exciting ng mga kaganapan. Like, every year. Yun. Ayun. Sobrang saya ko talaga. And ayun yung mga nangyari bago at nung nalaman nga namin na buntis ako. Yun. Unexpected talaga yun. Kasi, yun nga. Syempre, hindi mo talaga may isip na mabubuntis ka na that time. Kasi nga, diba? Eh, una sa lahat, nagbe-birth control ka. Kaya hindi mo talaga maisip na ano. So, ayun lang guys. So, thank you for watching this video. And kung hindi ka pa nakapag-subscribe dito sa channel namin, please subscribe to this channel and hit the notification bell para palagi kang updated sa mga videos na i-upload ko. And next video, i-share ko naman sa inyo kung ano yung experience ko, experience ko during my first trimester ng pregnancy. So, ayan. Bye!